Welcome po muli dito sa YouTube channel ng Malago Forum. Sa video na ito, gusto ko pong share sa inyo ang ilang mga major changes na magsisimula po this coming April po, which is tomorrow na, which is also a new start ng fiscal year dito po sa Japan. Pag ganitong month of April and October po, ito yung usual start ng mga bagong batas or policy na ipapa-implement po nila. So for this new fiscal year nga po, ito po yung mga major changes na mangyayari na makakapekto po sa ating mga foreigner na naninirahan dito po sa Japan. Sa video nito, didiscuss ko po ang 6 major changes na mangyayari. So number 1 is yung BFS Global na na-discuss ko na rin po sa previous video ko. Then number 2 is yung GPETS. This is for tuberculosis medical certification. Then number 3 is yung my number and driver license unification. Then number 4 is yung immigration and custom one-stop kiosk. So this one is bago po at wala pa akong naipopost na news sa Malago Forum sa Facebook page namin regarding this item po. Then the next one is yung changes po sa immigration charge na sinisingil po ng Japan Immigration Service Agency sa tuwing mag-apply po tayo sa kanila ng visa. So magkakaroon din po ng pagbabago po yan simula bukas. Then the last one is yung bagong Japanese passport para po sa mga kababayan natin na naging Japanese po. So I will discuss this one also para po sa kanila. Okay? So, let's go to our main topic. So, number 1 first is yung BFS Global New Visa Application nga po, no? So, ito ay nabalita ko na po ng ilang beses na at nagawang ko na po ng separate video. So, para po sa mga kababayan natin na hindi pa alam ang tungkol dito, mas better siguro na panoorin nyo yung previous video ko about this. So, bilang orientation lamang po, so, itong bagong Global New Visa Application ay magsisimula na sa April 7. So, that will be next week na po. At lahat po ng visa application ay mahihinto na sa mga accredited agency. So, hindi na po sila tatanggap ng mga visa application. So, ang lahat po ng application na yon ay mapupunta na po sa BFS Global Office. So, doon kayo pumunta kayo sa 5 main office nila, which is located daw po sa Davao, Cebu, Makati, Parañaque at Quezon City. Okay? So, meron po silang official website. So, search nyo lang po yung BFS Global at makikita nyo na po doon ang detalye. So, sa pag-apply po ng visa, kailangan po ng appointment. So, sa ngayon, sa mga nababalitaan ko po, mga nag-send din po sa akin ng message dito po sa Malago Forum, wala po masyadong available slot. So, marami daw po naghihintay sa ilalabas nilang bagong slot, pero sa ngayon ay punuan po talaga. Okay? So, for the visa requirements po, mostly hindi po nagbago. So, same pa rin po siya. Makikita nyo po yung mga requirements sa bawat type ng visa na gusto nyo pong apply dito po sa BFS Global official website nila and also sa Japanese Embassy official website po nila. Nandun po yung mga detalye ng mga requirements. Okay? So, ulitin ko po, ang mababago lang po dito yung mga accredited agency na yon ay mawawala na. So, mapapalitan lang po siya ng BFS Global. Okay? So, but then, yung mga accredited agency, since malaking kawalan po ito sa kanila, mawawala na sila ng malaking income sa pagkatanggal sa kanila bilang mga accredited agency, maaari rin po silang tumanggap ng application bilang legal representative ninyo. So, meaning, sila yung mag-a-apply para sa inyo sa BFS Global, lalo na kung hindi kayo masyadong pamilyar sa paggamit ng kanilang system. So, sila yung magiging representative ninyo, but then magbabayad kayo sa mga accredited agency, plus magbabayad po kayo sa BFS Global. So, magiging doble yung bayarin nyo. So, compare kung kayo mismo, personally, ang mag-apply sa BFS Global lamang, diretso na po. Okay? So, yan po ang malaking pagbabago sa visa application sa Pilipinas para po sa mga kababayan natin na gusto pong pumasok dito sa Japan starting April 7 po. Okay? So, next one is yung GPETS na tinatawag po. So, this is Japan Pre-Entry Tuberculosis Screening. So, ito po ay tungkol po
sa tuberculosis issue, no, kasi nga marami tayong mga kababayan, lalo na yung mga trainee at mga under SSW visa holder po, na after ng pagpasok nila dito, then after 1 year, 2 years, saka na lumalabas na meron pala silang sakit na TB. Okay? Para po dahil sa mga nangyaring sudden increase na mga ganitong cases, so nababahala yung Japan government, kaya pina-implement po nila ito. So last week naglabas na po ng official announcement ang Japanese Embassy tungkol po dito, and they will start it on coming June 23, 2025. So this year na po yan. So ang required na po na magpasa ng TB clearance certificate na maaaring makuha nyo po sa mga panel clinic kung saan pwede po kayo magpa-check up. Okay, so it will be mandatory po para po sa pag-apply ng COE, Certificate of Eligibility, at visa po. Okay? So sa ngayon, since nag-start kaumpisa pa lang din po yung BFS at itong tungkol nga sa GPETs, so hindi nila masyadong pinagsabay masyado to, no? Ang ginawa nila, mayroong mga parang temporarily exempted sa pagpasa nitong TB clearance certificate po. Okay? So sa TB screening will apply only to nationals of the Philippines at other also nation. No? Meron din kasama dito yung Vietnam, China, and I think Indonesia din. So ang mga pwede lang, ang dapat lang magpasa nito is yung mga papasok dito sa Japan na magiging resident din po, lalo na yung magtatrabaho under trainee visa or SSW. Pag kayo naman po ay dating resident na dito at uuwi, so parang magre-re-entry po kayo, hindi nyo na po kailangan magpasa ng certificate nito. Not unless siguro halimbawa tumagal kayo ng halimbawa 1 year, 3 years sa Pilipinas at babalik kayo rito, maaring in the future is required na rin po nila magpasa kayo nitong TB clearance certificate po. So hindi pa natin alam kung ano yung magiging outcome nun, kung ano yung magiging bagong regulation nila tungkol po dito, since marami pa pong temporarily exempted nga po. Okay? So makikita nyo po ang details tungkol dito sa official website ng Japanese Embassy, and also they created an official website para po dito sa GPETs na ito. Okay? So that is number 2, GPETs implementation po. So let's go to the third one. So this is also naibalita ko na rin po ng maraming beses sa Malago Forum, sa Facebook page natin, ang tungkol po sa unification ng My Number Card at driver license. So yung My Number Card at driver license sa ngayon ay sa separate card po siya. So pag-i-assign po siya, ibig sabihin ito. Okay? So nag-start na siya nung nakaraang March 24. So pwede na po, nag-accept na po ng application ang mga police station and mga driving license test center po. So ito po yung mga lugar kung saan kayo pwede mag-apply para po ma-unify yung My Number Card ninyo at driver license. Okay? So pag napagsama na yan, bali ang mangyayari, yung information ng driver license card nyo ay mai-register doon sa IC chip ng My Number Card po ninyo. So doon lang yung papasok. So yon, magiging one card na lang po siya. Okay? So that is for My Number Card and driver license unification po. Then the next one is itong tinatawag nilang Immigration and Custom One-Stop Kiosk. So itong tungkol po sa issue nito, actually naglabasan lang yung news nito this week. So this is a new one po, and they will start this new system bukas po, April 1, 2025. So ang pinaka-idea rito is parang pinadali lang po nila yung pagpasok ng mga foreigner dito po sa Japan. Kasi sa ngayon, sa sobrang daming ng tourist na pumapasok, nagiging overcrowded sa immigration, sa pagpasok po nila para sa processing nga po ng immigration document po nila. So para mapabilis, so inilagay po nila itong bagong system na ito. So starting April 1, this new system po na tinatawag nga po nilang Immigration and Custom Processing can be done in one place po. Ito yung kiosk kung tawagin nila. Okay, so for now, itong kiosk na to ay located daw po sa Haneda, Kansai at Narita Airport, Terminal 3 lamang po. Para po magamit yung system na to, kinakailangan po yung registration ninyo sa Visit Japan official website nila para po makakuha kayo ng QR code po.
Okay? So bukas, sa mga papasok po nating kababayan, siguro sa Narita or Narita, Haneda or Kansai, kung dadaan po sila sa airport na to, maaaring sila yung una makakita ng bagong system nito. So makikita niyo po itong picture na to mismo, ito yung gagamitin po ninyo. So since first day po, siguradong maraming mga immigration personnel ang mag-guide po sa inyo kung paano gamitin po ito. So kung wala po kayong QR code na galing po ng Visit Japan Web, hindi nyo po ito magagamit. Pero halimbawa, kung bukas ang flight nyo at magpa-register po kayo ngayon sa Visit Japan Web, makakuha po kayo ng QR code at magagamit nyo po itong kiosk system po nila. So yan po. So para po sa bagong system ito, bali ganito po yung mga steps sa pagpasok nyo po rito sa Japan, using itong bagong kiosk na tinatawag po nila. So una, first step na gagawin ninyo is scan nyo yung QR code na binigay sa inyo ng Visit Japan Web system po. So scan nyo po dito sa system na ito na parang malaking tablet po siya or iPad. Then after na scan your QR code, scan nyo na naman po yung passport ninyo. Then after passport, isasubmit mo yung embarkation card, yung maliit na coupon na naka-stapler po doon sa passport po ninyo yan. Okay? Then the next one is yung submit your custom declaration. Then after that, itong next is scan nyo po yung both index finger, yung hintuturo po ninyo ng kanan at kaliwang kamay po ninyo. Then after that is yung kukunan po kayo ng picture. Okay? So makikita nyo to from scanning your QR code hanggang sa pag-take po ng photo ninyo. Actually, yan ay ginagawa pagdaan nyo po ng immigration personnel. Papasok na po kayo doon. Then, itong mga to, yung scan your QR code hanggang sa pagkuha nyo ng photo is gagawin nyo na lamang po dito sa kiosk na ito na tinatawag po nila na isang malaking tablet po siya. Then after that, pag natapos nyo na po lahat yon, saka po kayo dadaan doon sa immigration personnel at ipapakita nyo lang o isasubmit yung passport nyo lamang po. Then after some evaluation, check lang po nila yan, then okay na. Okay? Then after that, kapag nakapasok na kayo ng nakalusot na kayo ng immigration personnel, saka nyo na po kukunin yung baggage po ninyo na umiikot doon po sa conveyor. Okay? Then after that, may dadaan lang po kayo sa system na facial recognition system po doon sa custom area at wala na pong magche-check sa inyong personnel kung wala nang dapat i-check. Okay? Then after that, lulusot na kayo at tapos na at pwede na po kayong lumabas sa airport at pumasok na po ng Japan. So ganyan na magiging kasmooth ang pagpasok po ninyo sa Japan kapag wala naman kayong masyadong dapat i-declare at gumamit po kayo nitong kiosk na tinatawag po nila. Okay? So, sa bagong system nito, actually, since bago nga pa lang po, wala pang masyadong nababalita at siguro wala pang since bukas pa lang nga po mag-uumpisa. So, I think bukas din po natin makikita yung ibang mga kababayan natin na nagpo-post sa SNS regarding this new system pagpasok po ng Japan. Okay? For now, ito po, for your reference lang, orientation, maging aware po sana kayo dito sa bagong kiosk na to. At kung gusto nyo pong magamit ito, better na mag-register po kayo doon sa Visit Japan Web para po makakuha kayo ng QR code na kailangan para po magamit nyo itong kiosk na ito. Okay? So, the next one is about the changes naman sa mga binabayaran po natin sa immigration processing po kapag mag-a-apply tayo ng visa po dito sa Japan. So, starting also April 1, bukas po, magbabago na po ang sinisingil na charge ng Japan Immigration Service Agency at magtataasan po ito. Okay? So, dito makikita nyo yung list ng mga document na magtataasan po. So, for example, yung bayad po kapag mag-apply kayo ng permanent visa, dati is 8,000 lang, naging 10,000 na. Okay? Also, kapag mag-apply kayo ng halimbawa extension ng visa ninyo, halimbawa 4,000 lang yan dati, ay magiging 6,000 na at 5,500 naman kapag nag-apply kayo online. Okay? So, malaki po yung itinaas din niya. So,
sigurado marami naman tayong mga kabayan magrereklamo dahil puro taas talaga ngayon ang nangyayari. Naglalabas sa mga news po dito sa Japan. So pati itong sinisingil na charge ng immigration office po ay magbabago na rin at magtataasan na din po. Okay? So maging aware po kayo rito dahil starting po ito bukas. So halimbawa pumunta kayo sa immigration para kumuha ng result ng in-apply nyo. So maaring yung tumaas bigla yung babayaran po ninyo. Okay? So, the next one is about sa bagong Japanese passport. So, this one is only para po sa mga kababayan natin na dating Pilipino at naging Japanese citizen. So, ito ay nag-umpisa na noong nakarang March 24 din. So, a new type of Japanese passport ay ini-issue daw po nila kapag mag-a-apply ngayon ang sinumang Hapon na gustong palitan yung kanilang passport. Okay? So, mas lalong pinagtibay nila yung security ng kanilang passport para hindi daw po mapeke. Then also, pwede na rin din daw yung online application in any place nationwide po. Okay? And also, yung pag-release po mula sa pag-apply, it will take almost 2 weeks daw po. Ayon po dun sa guidelines na inilabas nila. And also, yung bayad din po, medyo tumaas din po ata ito. So, yon makikita nyo po dun sa kanilang official website and also dun sa office or center, passport center kung saan po kayo mag-apply, kung magkano yung dapat nyong bayaran pag mag-apply po kayo ng bagong Japanese passport. Again, this is only para po sa mga kababayan natin na Japanese citizen na po sa ngayon. Kapag Pilipino pa kayo, of course, hindi kayo pwede mag-apply ng Japanese passport. Okay? So, that's it po. I hope na naging aware na kayo sa ilang malaking pagbabagong ito dito po sa Japan na magsisipo mula nga po mostly itong bagong fiscal year 2025 po. So, pakishare na lamang po sa inyong mga kaibigan, kakilala at mga family member po ninyo upang maging aware din po sila. Don't forget to subscribe para updated po kayo sa channel po namin at maraming pong salamat sa inyong pakikinig.